Siya nahihiya ka. True, kasi Mikoy, in the world of cosplaying, hindi pwede ang hiya-hiya. Hindi talaga. Kailangan bigay na bigay. And that's ang kiling mo talaga kung sino ka and kung sino yung cosplay mo. Oo, wow, spoken like a true guru, ah. Of course, like, take ng notes ka nila, Sir Guy and Berkeley. Ah, yes naman. O siya, para talagang mapuno yung notes mo at patuloy-tuloy ang iyong pag-take down ng notes, why don't we listen and watch this next episode of I Cosplay! Dominic Silva, better known as Neku sa cosplay community. Nagko-cosplay ako para mapakita ko yung love sa isang character. Pero masabi ko naman na very serious ako sa pagko-cosplay. Kasi nag-start ako since 2009. Hanggang ngayon, continuing pa din ako sa pagko-cosplay ko. Pinapansin ko talaga every little detail para makuha talaga yung character. Oh, Wow! may ano pa, may sigaw-sigaw Thank you pa. Neku, anong real name mo? Dominic. Oh, lapit. Ang lapit ah. Bakit naging Neku ang name mo? Gusto ko kasi merong magdi-differentiate pag nagko-cosplay ako sa real life ko. So, yung Neku, galing talaga siya sa favorite game ko na The World Ends With You. Wow! Neku, alam mo yung gusto-gusto ko sa buong performance mo? Yung pagsiga. Oh, man! Kasi it takes a lot of guts. Kung Yeah. nagpo-perform ka sa stage, bigla mong gagamitin talaga ang sariling voice mo. So, ano yung practice mo na matagal or... Based talaga sa game. See, even those details sa game na may game na parang, parang kinokopya mo rin. And yun yung ginawa niya ngayon. So, it's pretty cool. Ano yan? Yung parang signature phrase niya Yung or... name yun ng character na hinahanap niya na in the end, malalaman niya kalaban niya din pala. And to those who don't know, sino yung kinocosplay? Haseo X-Form from the game .hack.gu. Wow. Wow. Bakit itong character na ito? Yeah, bakit yan ang napili mo? Ito napili ko kasi nung nilalaro ko yung game, nakita ko yung ganda ng character na yun, tapos na-inlove na kagad ako. Love at first sight. Yan. That's very important pag nag-cosplay. Yeah. You really have to love the character. Parang nakikita mo yung sarili mo dun sa character. Pag gusto mo express yung sarili mo, so doon naboborn yung cosplay. For you ba importante na dapat mahal mo yung character para i-cosplay For mo? me, very important yun. Kasi doon mo mapoportray doon mo mapapakita kung gaano mo kamahal yung character. Kasi hindi yung tipong marami kang costume pero hindi mo naman siya ganun kakilala. Siyempre gusto mo rin makita ng tao na real life yung ginagawa mo. Yes. Kaya alam mo, isa yan sa mga important sa pagko-cosplay. You have to convince people na ikaw yung character na yon. Hindi lang basta nagsuot ka tapos forma-forma. Hindi, you really have to feel yung power nung character na yun. Dapat talaga may angas factor. Yes. Now, tell us about yung costume. Actually, yung costume, binili ko sa isang kilalang cosplayer, si Kuya Lyron. Rubber shoes talaga yung mga materials yung ginamit. Tapos, ang pinaka-cloth niya talaga is tong damit with sa part na to. Tapos yung effect dun sa cloud shoes, rubber shoes lang din. Alam mo, tingnan mo yung detail dyan. Sa pants. Sa pants yung parang nagba-black. Yes, parang white shots bigla siya nag-black. Parang nabahaan. Hindi na detail talaga yan. It's very cool talaga. Parang gamit na gamit yung damit. Parang battle-worn. Hindi ba talaga ang detail sa isang sapatos? Ganito talaga. Medyo side bin ako. So- Side bin na sa iyo. Ang galing Ang ganda. Sometimes, alam mo, kahit marunong akong gumawa ng costume, pag nakakita ko ng ganitong klase, alam mo yun, parang simpleng tignan, pero pag ginawa, ang hirap-hirap. Na-amaze ako sa mga cosplayers, may tiyaga nila. Ano mabibigay mo mga tips sa mga cosplayers pagdating sa pagko-cosplay? Facial expression is very important. Tapos, love the character that you're cosplaying. Wag lang on a whim na, ay, ang ganda ng character niya. Mas maganda kung kilalanin niya muna para makita niya sarili niya dun sa character na yun. Thank you very much, Neto, sa pagbisita sa amin dito sa iCosplay at sana nag-enjoy ka sa pagbisita sa Thank you amin. din po sa opportunity sa binigay niyo. Thank you very much. Wow. Neko! Ayan, wait lang. Sige, wag ka munang umalis. Baka bigla mo
everyone dito. Anong naramdaman mo kanina? Kinabahan ka ba? Na-excite ka ba? Gusto mo umulit? Gusto mo umulit? Okay na yun. Anong masasabi mo kay Myrtle at saka kay Sir Guy? Na-speechless lang din kasi medyo parang tipong ang dating one-on-one usapan, parang gano'n. So, sa mga susunod na convention ba, lahat ng sinabi nilang tips, ma-apply mo na? Mga-play ko, for sure. Panic sa baon. When you exit sa performance, dapat in character pa rin. Hindi basta baon ng Dapat character. hindi mo bibitawan yung character. Napansin mo ba yung mata niya? Pula. Pula-pula. Baka may sore eyes. No? Hindi. Baka kasi. Joke lang. Hindi, actually, mga binibili ng mga cosplayers Na contact. mga contact lens. Ang advice natin sa kanila, before you buy yung mga contact lens, consult muna yung mga eye specialist para hindi madisgrasya yung Bakit? mga mata. Hindi ba safe na contact lens? Pinawarn tayo ng Department of Health yan na before you use something sa mga mata nyo, you consult muna yung Pero doctor. makikita mo rin talaga na grabe talaga yung, pati yung color ng mata, effort talaga. Yes, yes. Pati nakita mo yung tattoo niya sa side. Na meron pa rin siya. So, napaka-importante talaga ng mga little details pag nagko-cosplay Yes, ka. very important yan, especially if you're going to join yung mga competition. So, minsan kasi may mga judges talaga, every detail tinitingnan nila. Yes. Ang cool naman talaga ng costume niya. Paano naman yung forma mo? Well, ito isa sa mga favorite character ko. But guy. Judge Guy. Ay, It's from Judge Dredd. Usually, yung akala ko, ikaw gumawa ng caption sa guy. originally yung sa Judge Dredd. Dredd ang nakalagay dyan. Pero ito, since hindi naman ako mukhang Dredd, kailangan Dredd. Guy. Guy, personalize ang Yes. Nice. And you are? Ako ngayon, I'm Thea Saber sa Pixie na. Oh, ang ganda, Tingnan mo ganda. yung sword. Oo nga, napansin ko to. Ang ganda-ganda ng It's sword made mo. of steel. And, yan. Talaga, wow. Diba siya? Diba usually you see wood? Mm. Steel siya. Wow. May case pa siya. Unique na unique. Oo, syempre. Kung cosplay ka na, karirin mo na. At bagay na bagay sa iyo ang Thank iyong you. costume. Elegant. Elegant. Para sa akin, isang malaking opportunity itong binigay sa akin ng hero. Kasi konti lang yung taong nabibigyan ng chance ng ganito. Hindi lang ako yung ini-interview. By this interview, nakakapag-share din ako sa mga gustong mag-cosplay, tsaka sa mga nagko-cosplay mismo. Thank you very much, Hero TV, for giving me this opportunity. Thank you very much sa positive critics na binigay nila sa akin. For me, malaking part na din yun kasi matagal na rin sila sa industry and kilala na rin talaga sila. So, meron ka ba gustong i-share sa mga nanonood nating mga cosplayers din na gustong maging katulad mo? Expensive hobby ang pagko-cosplay. So, kung papasok man sila, make sure na talagang gugustuhin nila yung ginagawa nila. So, sa mga cosplayers na nanonood ngayon, tandaan natin na ang cosplaying is an expensive hobby. Kaya, pag nag-cosplay tayo, ibigay natin yung buong best natin. Tama ba? Tama. Yan. So, abangan natin yung mga susunod na cosplayers at makinig sa mga tips ni Myrtle at Sir Guy. Alright? Bye! Wow! Thank you very much, Narushi, Shini. In fairness, Mikoy, na lahat ng cosplayers natin, yun talaga yung pinaka-tip nila. Yung kilalanin nila yung character nila. Tama. Before yun magsimula sa creativity, sa props, sa material, sa puso kasi talaga yun eh. Sa puso! So, dapat kilalanin mo talaga yung costume, yung kinocosplay mo by heart. At syempre, yung love mo sa mismong craft, importante na importante yon, okay? So, alam mo, Mikoy, marami pa tayong kikilalaning cosplayers. Kaya, tutok lang kayo, guys, sa susunod pang episode ng iCosplay here on My Hero Nation! Season 4! Ayan! Siya! So, si Andrea naman, ang interview natin ngayon. Balita ko mahihain siya. Ano magpa-interview siya? Hi! Alam, mahihain nga talaga. Nahiya din ako. Ano masasabi mo sa friends mo?